Ang sabi nga paulit-ulit ni Pangulo 'no, yung investments lalong-lalo na galing sa Japan, napakalaki ng tulong nito para sa mga kababayan natin 'no. Libo-libong trabaho ang binibigay nito sa mga iba't ibang area tulad ng Cebu. Halimbawa dito sa Minebea Mitsui, ang laking tulong nito sa mga kababayan natin. Laki ng ine-export nating mga iba't ibang mga produkto na gawang Pilipino. So, ang sabi nga ni Pangulo sa lahat ng ahensya, lahat ng suportang dapat nating ibigay, kailangan ibigay natin ng mabilis. No? So sa DPWH, kalye yan. No? Ang problema, nung 2021 pa, meron ng delayed na kalye dyan sa Cebu, sa Naga, na hindi matapos-tapos. Lagi nagkaka-landslide. Pag umuulan, halos yung mga nagtatrabaho doon sa factory, naglalakad na lang para lang makarating sa trabaho. Kawawa po talaga yung mga kababayan natin. Tsaka syempre, hirap na hirap yung ating foreign investor. So ngayon po, matatapos na natin by June, next month, finally, after so many years, matatapos na natin itong kalyeng to para hindi na mahirapan yung mga kababayan natin nagtatrabaho, 5,000 mahigit na workers ang nagtatrabaho dyan. Ang Japan ang pinakamalaking infrastructure partner ng Pilipinas. Siya ang pinakamalaki. At ang mga ginagawa niyang proyekto kasama natin, talagang ito yung mga, kumbaga, life-changing para sa mga kababayan natin. Yung mga tulay na ginagawa natin, yung mga kalye tulad ng Davao Bypass Road, na talagang napakalaki ang magiging benepisyo sa mga kababayan natin sa Southern Mindanao. At yung mga tren natin, yung subway natin sa Metro Manila, yung tren natin papuntang mula Laguna hanggang Clark, na dadaan din ng Metro Manila. Life-changing to para sa mga kababayan natin. Kaya napaka-importante talaga yung partnership at tingin ko lalo lang itong lumakas dahil sa state visit ng ating mahal na Pangulo. Pareho tayo ng sitwasyon ng Japan eh. Pareho tayong maraming earthquake, marami tayong mga volcano, dinadaanan tayo lagi ng bagyo. So yung expertise nila nanggagaling sa karanasan nila na dinadanas din natin taong-taon. So yung technology, yung kanilang swift response sa disaster, napakalaking tulong yan. Para talaga matulungan natin yung mga kababayan nating naapektuhan ng mga sakuna. At dahil sa tulong na tuloy-tuloy nilang ibinibigay, tingin ko, mapapabilis natin ang ating response at mapapaganda din natin ang tulong na ibibigay natin sa mga kababayan nating tinatamaan taon-taon ng mga disaster. Alam mo, napaka tibay ng relasyon ng Pilipinas at ng Japan. At tingin ko dahil dito sa state visit ng ating Pangulo dito, talagang lalo pa itong titibay. At yung mga commitment po na binibigay, hindi lang ng Japanese government sa ating Pangulo, kundi yung commitment ng private sector ng Japan na ibinigay sa ating Pangulo. Bilyong-bilyong mga investment ang kinumit kahapon at sa mga susunod na araw sa ating Pangulo. At talagang testamento ito ng strengthened relationship ng Japan sa Pilipinas dahil na rin sa efforts ni Presidente BBM at ng kanyang administrasyon para lalo pang palakasin to. Alam mo, tingin ko ang importante lang para sa mga kababayan natin is maintindihan nila na lahat ng kailangang gawin ay gagawin ng ating Pangulo para mapabuti at mapaganda ang buhay nating lahat sa Pilipinas. Kaya siya nandito ngayon sa Japan is para talagang palakasin palalo ang suportang binibigay sa atin ng bansang Japan, both ng gobyerno at ng pribadong sektor, ng mga investor, ng mga malalaking mga kumpanya, para talagang mapaganda ang buhay natin sa Pilipinas. Dito sa ilang araw na nasa Japan kami, walang tigil po ang trabaho ng ating Pangulo para talagang mapabilis lalo ang tulong na ibinibigay sa atin ng Japan at mapaganda pa ang relasyon natin sa Japan. Hindi lang ngayon, kundi sa mga darating pang mga taon.